Ang sumpa ng matandang dalisay. Sa harap ng tindahan, mainit pa ang sikat ng araw nang magtipon-tipon sina Aling Celia, ang matandang tindera sa kanto, kasama sina Ben, Mang Tino at Kiko sa harap ng maliit na tindahan. Nakaupo sila sa kawayan habang umiinom ng mainit na kape. Mainit-init ding balita ang ibinungad ni Aling Celia. Alam niyo ba? Simula ni Aling Celia, habang pinapaypayan ang sarili gamit ang lumang panyo. Balita ko ay may kakaibang nangyari kay Lando noong nakaraang gabi. Ang sabi nila, takot na takot daw siya nang umuwi. Tumango si Ben at sumagot ng seryoso. Oo naman po, Aling Celia. Kaibigan ko si Lando at ako ang makakapagsabi ng buong katotohanan dahil sa akin mismo niya kwento ang lahat. Ako rin ang unang nagbabala sa kanya. Ay bakit naman? Ano ba ang ginawa niya? Tanong ni Kiko na nakikinig lamang kanina. Napabuntong hininga si Ben bago nagpatuloy. Alam niyo naman yata ang napakalaking puno ng talisay sa may dalampasigan, di ba? Ang matanda na matibay at matagal nang naroon bago pa man tayo ipinanganak. Sinabi ko na kay Lando noon pa, huwag mong galawin ang punong yan. Huwag mong puputulin o kukutkutin kahit maliit na sanga lang dahil may nakatago itong lihim at sumpa. Pero anong ginawa niya? Hindi siya naniwala. Tinawag pa nga niya akong matatakutin at mapaniwala raw sa mga kwentong matatanda. Nagkatinginan sina Aling Celia at Kiko. Kilala nila ang punong iyon. Sinasabing kasing tanda na ito ng nayon at tila hindi tinatabla ng hangin o bagyo. Kaya nga po, dagdag ni Ben, nang maputol niya ang isang malaking sanga noong isang araw, alam ko may masamang mangyayari. Sinabi ko na sa kanya, mag-iingat ka Lando. Kapag sinaktan mo ang punong yun, hindi ang tao ang kalaban mo, kundi ang nakatira rito. Inisihan lang niya ako, tapos umalis na. Kinagabihan, tulad ng nakagawian, lumulan si Lando sa kanyang maliit na bangka upang pumalaot at mangisda. Payapa at tahimik ang karagatan. Tanging liwanag ng buwan at mga bituin ang nagsisilbing ilaw niya sa madilim na karagatan. Habang papalayo siya sa pampang, biglang sumipol ang hangin. Malamig, napatingin siya sa malayo. Sa laot, tutunguhin niya uli ang lugar kung saan siya nakahuli ng malaking isda. Ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata at napatigil sa pagkaod. Sa ibabaw ng tubig, dahan-dahang lumulutang ang isang kabaong. Maitim, matanda na ang kahoy at tila gumagalaw kasabay ng alon na parang may sariling buhay. Walang taong nagdadala, walang lubid na nakatali. Lumulutang-lutang lamang ito ng dire-diretso sa gilid, malapit sa kanyang bangka. Nanlamig ang buong katawan ni Lando. Ang kanyang dating tapang ay biglang naglaho. Ang isiping pinagtatawanan lang niya kanina ay napalitan ng matinding takot. Hindi na siya nag-atubiling magpatuloy. Mabilis niyang binaliktad ang bangka at buong lakas na naggaod pabalik sa dalampasigan. Tumakbo siya patungo sa kanyang bahay.
humihingal at nanginginig at hindi na muling lumabas pa ng gabing iyon. Kinabukasan, agad siyang lumapit kay Ben at ikwinento ang lahat habang nanginginig pa rin ang kanyang boses. Ben, tama ka! Tama ang lahat ng sinabi mo. Garalgal ang tinig na sabi ni Lando. May nakita ako, kabaong, lumulutang sa dagat, nakita ko mismo. Tinitigan lang siya ni Ben at malungkot na sumagot. Sinabi ko naman sa iyo, Lando, iyon ang sumpa ng talisay. Kapag nasaktan o napinsala ang puno, iyon ang unang senyales. Lumilitaw ang kabaong bilang babala. Pero kapag tumindig yun at humawi ang takip, doon pa lang magsisimula ang tunay na panganib. Huwag ka nang bumalik doon, pakiusap. Pero tila may kung anong puwersa na humahata kay Lando. Kahit takot, nababahala rin siya dahil hindi siya nakahuli ng isda noong gabing iyon. Akala niya marahil ay sapat na ang takot at kung babalik siya ay wala na iyon. Kinabukasang gabi, nagpaalam si Lando kay Ben. Samahan mo ako, Ben. Kung kasama kita, baka wala nang mangyaring masama. Sama ka lang. Magpapalaot lang tayo sandali. Dahil kaibigan at umaasa pa ring maililigtas ito sa kapahamakan, sumama si Ben. Sumakay siya sa kani-kanilang bangka at dahan-dahang lumayo sa dalampasigan. Madilim pa rin at mas malamig ang hangin kumpara sa mga nakaraang gabi. Nang marating nila ang bahaging iyon sa dagat kung saan nakita ni Lando ang lumulutang na kabaong, bigla siyang napahawak ng mahigpit sa sagwan. Nanlaki ang kanyang mga mata at nakaturo sa dilim. Ayan! Ayan na naman! Nariyan ulit! Sigaw ni Lando, halos pasigaw na sa takot. Tingnan mo, Ben! Ang kabaong! Tumatayo na! Palapit sa atin! Ben! Pilit na hinahagilap ng mga mata ni Ben ang itinuturo ng kaibigan. Tinitigan niya ng mabuti ang bawat sulok ng madilim na karagatan, ang bawat alon na humahampas sa gilid ng bangka, ang bawat aninong dala ng buwan. Wala akong nakikita, Lando. Matatag na sagot ni Ben. Halika na. Walang Halika kabaong, walang anuman. Halika na. Tubig at dilim lang ang Halika nasa na. harap natin. Halika na. Bakit hindi mo nakikita, Ben? Nandyan na, malapit na, tinitingnan tayo, gusto tayong abutin. Halos nawawala na sa sarili si Lando. Ang takot ay naging matinding sindak na. Sa isang iglap, bigla na lang itong nagsagwan ng mabilis at buong lakas na pinalayo ang bangka, palayo kay Ben, palusong sa malalim at madilim na bahagi ng dagat. Lando! Bumalik ka dito! Huwag kang pumunta riyan! Sigaw ni Ben habang sinusubukan nitong habulin. Ngunit mabilis na itinaboy ng hangin at alo ng bangka ni Lando hanggang sa mawala ito sa paningin sa gitna ng dilim. Mag-isa na lamang na bumalik si Ben sa pampang, puno ng pangamba at lungkot. Kinabukasan, nagkalat ang balita sa buong nayon. Natagpuan na lamang ang bangka ni Lando na nakabalik na sa dalampasigan. Sira-sira, pero walang laman. Maya-maya pa ay nakita na rin nila ang katawan ni Lando na palutang-lutang malapit sa pampang. Wala ng buhay, walang sugat, walang pasa, ngunit nakabukas pa rin ang mga mata na tila nakakita ng nakakatakot na bagay bago mamatay.
Nang malaman ng mga matatanda ang nangyari, umiling-iling lamang sila habang nakatingin sa dambuhalang puno ng talisay sa dalampasigan. Lumapit si Aling Celia kay Ben at sinabi ang matagal nang itinatagong kaalaman ng kanilang mga ninuno. Alam mo, Ben, ang punong iyon ay hindi karaniwang puno lamang. Hindi isang talisay ang tawag namin dito, kundi tinuturing itong matandang balete ng dagat. Ilang dekada na itong nakatayo roon, matibay at hindi kailanman natumba kahit sa pinakamalakas na bagyo at hangin. Bakit po kaya? Tanong ni Ben, bagamat may hinala na siya sa isasagot nito. Dahil mayroon itong tagapangalaga, paliwanag man ng matanda ng mahina at seryoso. Isang engkanto o diwata na nakatira sa loob o sa ilalim ng mga ugat nito. Siya o sila ang nagtatanggol dito at sila rin ang naghihiganti kapag ito ay napinsala. Tumigil ito sandali bago nagpatuloy. Iyan ang matagal ng kasabihan dito sa atin. Kapag sinaktan o naputulan ng sanga ang punong iyon, lilitaw ang kabaong bilang babala. Kapag nanatili itong lumulutang-lutang, may pag-asa pa. Pero kapag sinabing tumindig na ang kabaong, ibig sabihin ay humawi na ang takip at lumabas na ang galit ng tagapangalaga. Sa oras na yun, tiyak nakakagat na ang sumpa. Ang totoong sumakit sa puno, mamamatay na. Napabuntong hininga si Ben at muling tumingin sa direksyon ng dalampasigan. Doon pa rin nakatayo ang matandang talisay. Mataas at matibay, tila walang nangyari. Tahimik at nakatingin sa dagat. Taglay ang isang lihim na kapangyarihan na kailanman ay hindi dapat subukin o galawin ng sino mang tao. Mula noon, wala nang sino mang nangahas na lumapit o gumalaw man lang sa punong iyon. Dahil alam na nilang totoo at nakamamatay ang sumpa ng matandang talisay.